at marami pang parating mula doon. Ganda! Hindi pa pala sapat ang napakaraming kratong na ito para sa mga taga rito. Bukod dun sa mga kratong na pinapaanod ng mga tao sa ilog, nagre-release din ngayon yung local government ng 150,000 na kratong. Hindi magkanda-ugaga ang mga residente sa pagpapalutang ng libu-libong kratong, kaya tumulong na ako. Dami na! Ay, ganda. Lagay kita sa gilid. 1, 2, 3. Meron ding nagpalipad ng mga lamparang papel para akong nanonood ng isang magandang palabas. Ang nakatutuwa pa, lahat ng ito ay libre. Basta alam mo lang kung kailan at saan ka pupunta. Dito kayo nagtatrabaho? Sa gitna ng kasiyahan, nakilala ko ang mga Pilipinong nakikisali rin sa Loy Krathong Festival. Ilan sa kanila dito nagtatrabaho. O kahit pala mga Pinoy nakikisali sa Kratong Festival? Kasi parang napaka-unusual, no? Kasi pag dati sa atin sa Pinas, wala namang ganito. Feeling ko last year, mas marami last year. O last year, naglagay ka rin ng kratong sa ilog. Syempre naman. Nag-wish na lang ako na sana maganda yung work, maganda yung flow ng work. Parang at home lang ako dito. Okay naman. Nagkatotoo. Nagkatotoo. Oy, traffic mo. Anong wish mo? Magkaroon ng work. Bago lang po kasi ako dito. Bago ka para. Ano lang. Para kompleto yung Loy Krathong experience mo, pwede ka rin magrenta ng bangka. Ang kuha namin dito ay 500 baht. So, pwede na, di ba? Kasama ko pa yung mga Pinoy na nagtatrabaho dito. Paniwala ng mga taga rito, kapag nagpalutang ka ng kratong sa ilog, para mo na rin inalis ang mga negatibong bagay sa buhay mo. Simbolo rin daw ito ng pagsisimulang muli ng isa pang pagkakataon. Isang adhikaing pinagsasaluhan ng mga tao, Thai ka man o Pilipino. Malalim na ang gabi nang makabalik ako sa Bangkok. Pero gising na gising pa rin ang mga tao sa Khao San Road. Ito ang Khao San Road, ang tinaguriang backpacking center of the universe. Pagdating ng gabi, ang buong kahabaan ng Khao San Road nagiging isang malaking party place. Halo-halo ang iba't ibang lahi rito. Bukod sa mura ang pagkain at inumin, pwede kang umupo na lang sa gilid ng kalsada at sampulan ang pamosong Thai massage sa abot kayang presyo. Siguro ba dito Ito marahil ang dahilan kaya maraming backpackers na nahuhumaling sa Thailand. Si Neo, isang Briton, isang taon na rito. I've been traveling for 3 years and not traveling as such with the backpack, but I try to integrate myself into society like wherever I stay. But who knows where that'll be. Maraming backpacker na tulad ni Neo, nagpupunta sa isang bansa at nagtatrabaho para masustentuhan ang sarili. Just teaching here for a year. Recently I've had to move because of the floods. Cambodia is the nearest place. I reckon maybe Cambodia. Go and see how it is there in Phnom Penh. And what are you gonna do in Cambodia? I don't know, sell myself. Sabi ng mga backpacker na nakausap ko, mas makikilala mo raw kasi ang isang bansa kung hindi ka aasa sa tourist guide. 2 years ago we were in China, in Peking and Shanghai, and then we had an organized tour. With an organized tour, you have to stand up, you have to go with the bus, you go see something, maybe,
Then you go with the bus back, you have to eat and stopped. And now you can look at Thai people, you can talk maybe with Thai people when they talk English. And yeah, it's nice. You're more in the country. It feels better. But did you plan your trip here? No. No plan whatsoever? Booked the flight. I came to Bangkok. That's all. You have no time limits. You can go when you want. You can stay where you want, how long you want. After Bangkok, I fly back to New Zealand and then next year to Australia. Any lessons you learned? Any tips to backpackers? Talk with people in the country, and they show you the way. Yeah, that's very easy.